The Eternal Bloodline. Kabanata 84. Pumikit si Kyle para magpahinga, nakasandal sa gitna ng pinto. Matapos niyang makalapit at makuha ang lahat ng kanyang mana, hinawakan niya si Bia at tumayo ng may seryosong ekspresyon sa mukha. Lumipad ka at pumasok ka sa maliwanag na portal na nasa dulo ng silid, utos niya. Nagreklamo man si Bia, pumayag din naman siya. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at nagsimulang lumipad. Ngunit nang maabot na niya ang unang kalahati ng silid, biglang kumislap ng maliwanag na liwanag ang mga mata ng estatwang bato. Mabilis na lumutang ang estatwa, at isang palaso ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Kinuha nito ang pana, itinutok ang palaso kay Bia, at ang mga mata nito ay may matalas na kislap. Nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng ilang segundo, mabilis at pabago bago ang mga galaw ng estatwa. Bago pa man makapag-react si Bia, tumama na ang palaso sa kanya ng may nakamamatay na katumpakan. Ngunit kasabay noon, ang mga asul na apoy ay sumiklab mula sa ibaba at binalot ang palaso. Isang mahinang kalabog ang umalangaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa ilalim ng gulat na tingin ni Bia, ang palaso ay nagkadurog at naging maliliit na kislap lamang. Bamantong hininga si Kyle, malapit na siyang mapahamak. Tumakbo siya papunta sa lumulutang na estatwa at sumigaw. Pumasok ka na sa portal. Alam mong pwede akong umalis anumang oras ko gusto. Napadilat si Bia at dali-daling sumisid patungo sa portal. Gusto sanang sundan ng estatwa ang kanyang likuran, ngunit lumitaw muli ang mga asul na apoy sa denaryanan nito. Napasinghap si Kyle nang makita niya kung paano mabilis na parang kidlat na nakaiwas ang estatwa sa apoy at nakarating pa sa harap niya. Isang malaking sibat ang biglang lumitaw sa paningin niya, at agad na gumana ang kanyang likas na ugali. Hindi na siya nagdalawang isip pa at nag-teleport papunta sa tabi ng mesa. Samantala, ang sibat sa kamay ng estatwa ay tumagos ng malalim sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Binitawan ng estatwa ang sibat, iniangat ang ulo nito patalikod, at tumingin kay Kyle na may nagniningning na mga mata. Napamura si Kyle ng malalim. Ngunit kahit sa ganitong sitwasyon, makikita pa rin na ang kanyang mga daliri ay gumagapang papalapit sa mesa. Bastos ba ito? Naputol ang kanyang sasabihin dahil sa halip na bunutin ang sibat, muling itinutok ng estatwa ang isa pang palaso at pinatama ito direkta kay Kyle. Napangiwi si Kyle. Sa isang iglap, lumitaw ang mga asul na apoy mula sa manipis na hangin at binalot ang kanyang buong katawan. Nang marating ng palaso ang apoy, ito ay nadurog at naging alikabok na lamang. Napaatras ang estatwa at sumugod sa kinatatayuan ni Kyle, ngunit wala na itong nakita roon. Sandali itong natigilan dahil pati na rin ang mesa ay biglang naglaho sa ere. Sa kabilang dako, hinimas ni Kyle ang kanyang kaliwang kamay nang lumitaw siya sa ibang lugar. Nakaramdam siya ng matinding sakit nang hawakan niya ang mesa kanina, ngunit sa halip na umatras, pilit niyang inihagis ang buong mesa sa kanyang isipan. Mabuti na lang at ligtas ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Tiningnan niya si Bia, na lumilipad pa rin ng ilang pulgada lamang ang layo mula sa portal. Napasigaw siya dahil sa pagkadismaya. Pumasok ka na. Kung hindi mo gagawin yan, iiwan na kita rito. Humarap ang estatwa para muling atakihin si Kyle, ngunit kasabay ng pag-ihip ng hangin, muli namang nawala si Kyle. Isang masamang tawanan ang umalangaw-ngaw sa silid nang lumitaw siya sa harap ng portal. Sabi ko sa'yo, kukunin ko silang lahat. Sigaw niya habang kinukutsa ang mekanikal na boses ng estatwa. Hindi na siya lumingon pa at hinawakan ng matigas ang ulo na ibon na patuloy pa ring lumilipad sa harap ng portal, saka tumalon papasok. Kasabay noon, sumabog ang estatwa ng may lakas at sinubukang suluhin sila, ngunit huli na ang lahat. Sa huli, lumabo ang mga mata ng estatwa at sumuray-suray itong naglakad pabalik sa dating pwesto kung saan ito nakatayo 1 minuto pa lang ang nakalipas. Matapos mawala si Kyle sa loob ng portal, isang natutuwang boses ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Halos kapareho ito ng mekanikal na boses ng estatwa, ngunit ramdam na ramdam ang mga emosyon sa loob nito. Bakit pakiramdam ko niloko ako? Bulong nito. Isang manipis at malinaw na puting katawan ng enerhiya ang nabuo sa gitna ng silid. Isang pares ng malalaking puting pakpak ang nakapalibot sa kanyang bilugang likod. Sa tingin ko hamina na ang estatwa, o kung hindi naman, paano naman kaya nakaalis ang isang mahinang bata sa isang estatwang bato na may ranggong SS rank? Dapat ko ba itong sirain? Iginalaw ng katawan ng kamay nito para hampasin ang estatwa, ngunit huminto ito sa kalagitnaan ng galaw. Teka naman, bakante na ang lugar na ito, ubos na ang mga kayamanan. Kaya sa tingin ko, hindi ko na kailangang dagdagan pa ang kahirapan dito. Tumango ito at nagpa siya na sumunod ng tahimik sa batang may pilak na buhok.
Tutal, tapos na ang kanyang tungkulin sa lugar na ito. Sa susunod na segundo, naglaho ang maliwanag na liwanag sa paligid ng katawan, at ipinakita nito ang tunay na anyo, isang malaking puting baboy ramo na may mga puting pakpak. Tulad ni Bia, ang baboy ramo na may pakpak ay isang maalamat na halimaw na may ranggong triple S rank na talento. Ngunit matagal na rin itong naabot ang dulo ng kanyang potensyal. Sa huli, sa halip na sumama sa kanyang amo na naglakbay patungo sa landas ng immortalidad, nagpa siya itong manatili sa lugar na ito dahil alam niyang magiging hadlang lamang siya sa mga plano ng kanyang amo. Tutal, hindi na niya maaaring palakasin pa ang kanyang lakas kahit na ubusin pa niya ang lahat ng banal na asensya sa paligid. Marami na siyang nakitang mga tao na dumating sa lupang ito ng kayamanan para ipaglaban ang banal na asensya, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong nakakuha nito ng kasing dali at kasimple. Ngumiti ang baboy ramo. Tunay ngang nakakatuwa ang batang iyon. Sa halip na manatili pa sa nakakabagot na kastilyong ito, mas mabuting sumunod na lamang siya sa batang may pilak na buhok. Lumiit ang kanyang laki at naging isang maliit na bola ng balahibo, saka tumalon papasok sa portal na tinahak ni Kyle. Tungkol naman sa huling lupain ng kayamanan, hindi na niya kailangang manatili roon, buo na ang mga bitag doon, at kung may papasok pa sa kastilyo, kusang loob na manggagana ang mga ito. Medyo naaawa siya para sa mga taong papasok pa rito at haharapin ang napakaraming pagsubok para sa kayamanang wala namang tunay na halaga. Pero hindi naman niya hinikayat ang mga tao na pumasok dito, kaya wala na siyang magagawa. Samantala, pagkatapos tumalon sa loob ng portal, nakarating agad si Kyle sa labas ng kastilyo. Huminga siya ng malalim at pinakawalan si Bia mula sa kanyang pagkakahawak. Tahimik na tiningnan siya ni Bia habang humuhuni at tinatapik ni Kyle ang sariling ulo ng may ngiti. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag ginamit natin ang mga ginintoang patak ng likidong iyon. Paano kaya kung tayo'y uminom? Nakaramdam ng masamang kutob si Bia nang tapikin siya ni Kyle sa ulo ng may malaswang ngiti. Binigyan niya ito ng walang emosyong tingin. Gusto mong subukan ang kayamanan na nasa akin. Tumigas ang ngiti ni Kyle. Talagang napakahusay nitong makahikayat ng iba. Hindi. Uminom tayo ng tig-isa, paliwanag niya. Tumanggo si Bia. Mabuti naman. Bumantong hininga si Kyle habang nakatingin sa kanyang isipan. Ang mesang kahoy ay nakalagay sa isang sulok. Ipinatawag niya ito palabas ngunit hindi niya muna ito hinawakan. Noong huling beses kong hawakan ito, naramdaman ko ang napakasakit na pagyanig sa aking kamay, sabi niya. Huminga siya ng malalim at dahan-daang hinawakan ang mesa. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdaman na sakit. Ngumisi si Kyle at kumuha ng 2 vial bago inihagis ang buong mesa sa kanyang isipan. Umupo si Kyle sa labas ng tarangkahan ng kastilyo. Inilagay niya ang isang vial sa harap ni Bia at kumuha ng isa pa para sa sarili niya. Sa kabilang dako, ang ball ang balahibo na sumunod sa kanila palabas ay parabang natigilan at parang sinaktan ang puso nang makita kung gaano kadaling binuksan ni Kyle ang vial at ibinuhos ang mga gininto ang patak sa kanyang bibig. Hindi na nag-isip pa ang baboy ramo at tumahol ng malakas. Hindi. Paano mo malalasap ang banal na diwa nang hindi ka naghanda o baka maubos pa ang iyong talento? Sesabog ang katawan mo. Sigaw nito. Ngunit medyo nahuli siya, bago pa man siya makapagsalita ng buo, nilagok na ni Kyle ang patak ng tubig. Nanlaki ang mga mata ni Kyle nang marinig niya ang lumulutang na ball ang balahibo na sumulpat mula sa kung saan. Gayon din, dahil sa biglaang paglitaw nito, nabulunan siya at nagsimulang umubo. Gayunpaman, ang ginintoang patak ay nasa lalamunan na niya. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang lumulutang na bola, ito ay ganap na puti at bilog. Huminga siya ng malalim at gumapang ang pangamba sa kanyang puso. Susuka ba ang katawan ko? Tinapik ni Kyle ang kanyang dibdib upang pakalmayan ang kanyang naguguluhan na puso. Sa kanyang kaliwa, tumigas ang ekspresyon ni Bia nang marinig ang lumulutang na bulalas ngunit, bago pa man maintindihan ng dalawa ang sitwasyon, nawala ang bola. Sa sumunod na segundo, lumitaw ito sa harap ni Bia, at inagaw ang bote ng baso na nakalagay sa harap niya. Nanliit ang mga mata ni Kyle, napakabilis. Hindi niya man lang makita ang imahe nito. Mula pa lang dito, alam niyang masyadong malakas ang kabilang panig. Tahimik niyang tinawag ang kanyang mga apoy at hiniling kay Bia na lumipad palayo ng tahimik. Kahit ano pa man ang kakaibang bagay na ito, kung maglalakas loob itong umatake ay hindi niya ito bibitawan. Samantala, bumulong ng malalim ang baboy ramo. Natigilan siya at hindi makapagsalita sa katapangan ng bata. Paanong basta na lang lulunukin ng isang tao ang banal na diwa nang walang anumang paghahanda? Bukod pa rito, ang banal na diwa na ito ay may pinakamataas na kalidad.
Lalo na itong kinuha ng kanyang Panginoon para sa mga hindi kayang lumampas sa kanilang mortal na talento. Itinaas ng baboy Ramo ang kanyang mga mata nang makaramdam ng malamig na pakiramdam sa paligid ng kanyang katawan, ngunit ang isang pagkumpas lamang ng kanyang paa ay sapat na upang pigilan ang nag-aalab na asul na apoy. Sa sumunod na segundo, sa ilalim ng gulat na tingin ni Kyle at Bea, ang apoy ay gumuho at naging alikabok at napadpad kasama ng hangin. Nahirapan si Kyle nang may mabigat na dumampi sa kanyang katawan. Hindi ito ang unang beses na nakaranas siya ng malakas na presyon mula sa kalaban, ngunit iba ang ganitong presyon. Pakiramdam niya ay may kakaibang enerhiyang pilit na kumakapit sa kanyang katawan. Nakatitig si Kyle sa lumulutang na bola ng may nagyayelong ekspresyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa vial sa loob ng paw ng furball. Hindi tulad niya, ang gininto ang patak sa loob ng vial ni Bea ay buo. Hindi siya sigurado kung ang narinig niya kanina ay totoo o hindi, ngunit kung totoo ito ay natutuwa siyang hindi ininom ni Bea ang gininto ang likido. Pinaikit ng baboy Ramo ang kanyang mga mata habang nakatingin sa alikabok dahil nakaramdam siya ng malakas na kapangyarihan sa loob ng mga asul na apoy na iyon, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Sa huli, itinapon niya ang bagay na iyon sa kanyang likuran at tumikim ng may seryosong ekspresyon. Bata ka pa at kahit na sa hindi malamang dahilan ay hindi ko maramdaman ang iyong ranggo. Huminto siya sa kalagitnaan at kumurap dahil wala na ang bata. Gulat na gumalaw ang kanyang mga mata sa paligid. Saan ba siya nagpunta? Sa isang iglap, napako ang tingin niya sa mabilis na figure na pababa ng hagdan. Hindi makapagsalita ang ekspresyon ng mukha niya habang pinagmamasdan ang lumilipad na ibon at ang tumatakbong batang lalaking may pilak na buhok. Tumingin si Kyle sa paligid ng lumulutang na lupain ng kayamanan para maghanap ng labasan. Alam niyang hindi na sila makakabalik ni Bea sa pinanggalingan nila dahil sarado na ang daan matapos gumuho ang tunnel. Bukod pa rito, nasa kailaliman sila ng bundok. Bea, may nakikita ka bang ibang labasan? Hindi ko kaya. Binilisan ni Bea ang kanyang takbo at mabilis na ikinumpas ng kanyang mga pakpak ang kanyang mga pakpak habang naghahanap ng ibang daanan. Sa gitna ng kanyang mabilis na paghahanap, napansin niya ang isang kakaibang bagay, ang lumulutang na ball. Ang balahibo ay hindi gumalaw sa kanyang kinaroroonan, sa halip, nanatili ito sa harap ng tarangkahan ng kastilyo ng walang galaw. Ang dating bulalas kung saan sinasabi ng lumulutang na bola na saysabog ang katawan ni Kyle ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Tinitigan niya ang tumatakbong figure ni Kyle nang may nag-aalalang ekspresyon. Kyle, maayos ba ang pakiramdam mo pagkatapos mong inumin ang gininto ang likido? Oh! Naputol ang kanyang nag-aalalang mga salita dahil pagkatapos tumalon pababa ni Kyle mula sa hagdan ay napaluhod siya habang pawisan ang noo. Ayos ka lang ba? Sigaw ni Bea dahil sa takot at mabilis na sumugod papunta kay Kyle. Napaungol si Kyle at umiling, nakita niya ang anino nito mula sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit di nagtagal ay naging malabo ang kanyang paningin. Hindi niya maiwasang magmura ng malalim. Huwag mong sabihing saysabog na talaga ako. Sumusumpa ako na hindi ko kailanman itatapon lahat ng mahahanap ko sa bibig ko. Gayunpaman, kahit nagmumura siya ay hindi siya nakaramdam ng anumang sakit. Sa halip, isang nakapapawi at komportableng sensasyon ang kumalat sa kanyang katawan. Isang kakaibang kiliti ang bumalot sa kanyang dibdib at ang antok ay bumalot sa kanyang mga pandama. Bumagsak si Bea sa tabi ng kanyang katawan at sumigaw ng malakas bago umakyat sa kanyang likuran na may pulang gilid ng mga mata. Kyle! Sa sandaling ito, sa wakas ay gumalaw na ang baboy Ramo. Nagpakita siya ng seryosong ekspresyon habang naglalakad patungo sa umiiyak na ibon. Tumigil ka, hindi mo na siya mailigtas. Tumingin muli si Bea sa lumulutang na bola at nanlamig ang kanyang tingin. Ginamit niya ang kanyang mana at pinalaki ang kanyang katawan para protektahan si Kyle. Tumaas ang kilay ng baboy Ramo, ngunit hindi man lang siya natinag sa matangkad na figure ni Bea. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang katawan ni Kyle. Naisip ko na magiging masaya kung susundan ko muna ang binatang ito. Sayang naman at mukha siyang taong may malaking potensyal, pero ngayon mamamatay siya dahil sa isang kapabayaan lang. Nanigas ang katawan ni Bea sa mga sinabi ng lumulutang na bola. Gusto niyang magsalita at magtanong ng marami, ngunit hindi niya magawa. Hanggang sa maabot niya ang S-negative rank. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. Pinikit niya ang kanyang mga mata upang ituon ang pansin sa ugnayan nila ni Kyle. Isang nalilitong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Buo ang kanilang ugnayan. Palagi nilang nararamdaman ang bahagyang emosyon ng isa't isa, at ngayon ang mahinang emosyong inililipat ni Kyle sa kanya ay isang lubos na kaligayahan.
Ang mga emosyong iyon ay halos kapareho ng mga emosyong inilalabas niya habang naliligo ng matagal at maligambem. Bakit ba ang komportable niya kung nasa mapanganib na sitwasyon siya? Ang nakakamanghang pakiramdam na nararamdaman niya mula kay Kyle ay nagpatunay na wala itong nararamdamang anumang sakit. Kaya, paano naging imposibleng sumabog siya? Ang nagdududang mga mata ni Bea ay lumipat sa lumulutang na bola ng balahibo. Hindi nakatingin sa kanya ang baboy ramo kaya hindi niya napansin ang singkit nitong mga mata. Mas nakatutok ang atensyon niya kay Kyle dahil gusto niyang makuha ang lahat ng mga vial ng banal na asensya pagkatapos mamatay ng bata. Bumantong hininga siya at huminto sa tabi ni Kyle nang may matiyagang tingin. Matapos sumabog ang katawan ng bata, kukunin niya lahat ng singsing na nasa kanyang mga daliri at hahanapin ang mga vial. Ganoon na patitig ang isang apoy na phoenix at isang may pakpak na baboy ramo sa figurang may pilak na buhok. Lumipas ang oras, at sa bawat segundong dumadaan, unti-unting humihina ang bigat ng hangin. Ang dibdib ni Kyle ay umangat at bumaba kasabay ng mahinahong ritmo, at isang kalmadong ekspresyon ang namutawi sa kanyang mukha. Pagkatapos ng unang minuto, namangha na ang baboy ramo sa bata, alam niyang tanging isang napakalakas na katawan lamang ang makakayanan ang banal na diwa ng ganito katagal. Ngunit kahit na lumipas na ang 5 mahabang minuto, hindi pa rin nagpakita ng anumang senyales ng pagsabog ang katawan ng bata. Hindi niya napigil ang lumapit para tingnan kung talagang malapit na itong masabog. Naging seryoso ang mukha ng baboy ramo, dahil kahit na palihim niyang ipinadala ang kanyang mana patungo kay Kyle, wala pa rin siyang naramdaman na kahit anong kakaibang pagbabago. May suot ba siyang nakatagong artifact? Kakaiba naman, kahit na mataas pa ang ranggo ng artifact na iyon, dapat ay naramdaman ko naman kahit papaano ang lakas nito, bulong niya sa sarili. Pinagmasdan ni Bea ang lumulutang na bola habang unti-unting nagsimulang umikot kay Kyle ng may seryosong ekspresyon. Kumislap ang kanyang mga mata dahil sa magulong emosyon, at kung titingnan ng mabuti, mapapansin na nawala na ang dating takot at pag-aalala roon. Dahan-dahan niyang itinapat ang kaliwang paa sa katawan ni Kyle habang nakatitig sa lumulutang na bola. Isang pamilyar na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Bea, huwag mong sabihing nandito pa rin ang bagay na yan. Nagkukunwari na akong nasa bingit ng kamatayan, bakit hindi pa yan umaalis? Tumahimik ka. Nandito pa rin iyon, at ngayon ay nakatingin sa iyo ang puting bola na may kakaibang ekspresyon. Nako! Muntik mo na akong atakihin sa puso ng bigla kang himetean. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng matinding antok at pumikit ang mga mata ko nang walang pahintulot. Isa pa, sa palagay ko ay hindi sisubog ang katawan ko. Sa halip tumataas ang lakas ko, at ngayon ay hindi ko na matiis na pigilan ang isang pag-atake. Bilisan mo, maghanap ka ng labasan para makaalis na tayo rito. Huwag mong sabihing plano mong gumamit ng instant teleportation at mawawala ka nang wala ako sa tabi. Tumigil si Kyle sa pag-iisip ng ilang segundo, at halos gustuhin ni Bea na hablutin ang sariling buhok sa inis. Siyempre hindi. Babalik ako, ibabalik kita rito o hahanapin kita kahit saan. Sa susunod na segundo, hindi napigilan ni Kyle na mapapangiwi sa kanyang isipan, ang mana sa loob ng kanyang katawan ay biglang nagwala, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng napakalakas na enerhiya. Sus Mariosep, sisubog na talaga ako kapag pinigilan ko pa ang pag-atake ko. Bulalas niya sa isip. Iminulat niya ng mariin ang mga mata at, hindi na pinapansin ang humihingal na lumulutang na bola, itinaas niya ang kanyang katawan at pinag-cross ang mga binti para makaupo ng maayos. Napalunok ng malalim si Kyle, at isang manipis na patong ng pawis ang lumitaw sa kanyang balat. Ang dating ginhawa ay napalitan ng isang pandidiring sensasyon na kumakalat sa halos bawat bahagi ng kanyang katawan. Ang mga mata ni Bea ay namamangha habang sumusulyap sa paligid, ramdam niya ang lakas ng mana na nanginginig ng marahas sa paligid ni Kyle. Nanlaki ang mga mata ni Kyle nang biglang lumabas mula sa kanyang katawan ang mga nakalalasing na asul na partikulo na may halong gininto ang kislap. Sa isang iglap, nagtipon ng mga ito at binalot ang kanyang katawan para bumuo ng isang makapal na kalasag. Hindi niya napigil ang manginig nang magsimulang bumaba ang temperatura ng kanyang katawan. Napaka-cool. Di naman nito, sambit niya ng bahagyang nanginginig. Napaigtad si Kyle nang biglang dumampi ang isang matinding lamig sa kanyang mga buto na parang malakas na daluyong. Sa wakas ay nakaramdam na siya ng sakit, sobrang sakit. Isang halos hindi marinig na sigaw ang kumawala sa kanyang mga labi, ngunit tinikom niya ang bibig at kinuyam ang mga kamao para tiisin ito. Ramdam niya ang lamig na bumabalot sa kanyang buong katawan, kung ibang tao lang iyon, malamang ay nagyelo na ito hanggang sa mamatay.
Naramdaman ni Bea ang pagkailang ni Kyle at lumipad paikot sa makapal na kalasag ng may pag-aalala, ngunit wala siyang makita dahil si Kyle ay ganap ng nababalot ng asul na kalasag. Hoy, ayos ka lang ba? Isang mahinang ungol ang narinig niya sa isip bilang tugon. Huminga siya ng malalim at hinintay na lumabas ito mula sa loob ng kalasag. Sa puntong ito, nakalimutan na nila ang lumulutang na bola. Masyadong abala ang dalawa sa kanilang mga sariling gawain para bigyang pansin pa ang iba pang bagay. Sinubukan ng Baboy Ramo na sumilip sa kakaibang kalasag gamit ang kanyang mga pandama, ngunit isang malakas at nakakatakot na puwersa ang nagpatigil sa kanya. Nanlalaki ang kanyang mga mata na halos lumuwa na mula sa mga butas. Paano? Malinaw na mas malakas ako kaysa sa kanya. Kaya bakit ako nakakaramdam ng panganib? Bulong niya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa Phoenix na nakatigil sa tabi ng kalasag ng may seryosong ekspresyon. Matapos mag-isip ng ilang segundo, lumapit siya sa Phoenix at nagsalita sa isip nito. Hoy, anong problema ng taong ito? Paano siya nakakapaglabas ng ganito kitikot na enerhiya? Muntik nang atakihin sa puso si Bea nang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ng isang hindi kilalang boses. Iniling niya ang ulo para tingnan ang lumulutang na bola. Ikaw ba yan? Ngumisi ang Baboy Ramo at kinindatan ang daliri bago pinalaki ang kanyang katawan. Isang maliwanag na liwanag ang dumaan sa kanyang buong anyo, at sa susunod na segundo, isang pares ng malalaki at marilag na pakpak ang lumitaw sa paningin ni Bea. Napasinghap siya, ang lumulutang na bola pala ay isang Baboy Ramo na may pakpak, at doble pa ito ng kanyang orihinal na laki. Oo, ako nga ito. Sabihin mo nga sa akin kung ano ang nangyayari sa batang ito, sabi nito. Napaatras si Bea ng walang ekspresyon. Hindi ko alam. Humuni ang Baboy Ramo at itinoon ang kanyang nabighaning mga mata sa kalasag. Gaano nakatagal mula nang huling makakita siya ng isang bagay na nagpang-inag sa kanya? Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga, matagal na nga. Gayunpaman, munting Phoenix, ang pangalan ko ay Hailey. Ako ang tagapag-alaga ng huling lupain ng kayamanan. Isa pa, hindi mo kailangang maging maingat sa akin, hindi kita sasaktan. Hindi nabawasan ang tensyon sa paligid ni Bea, ngunit tumango siya sa Baboy Ramo. Tutal, tila napakalakas at mapanganib nito, hindi ito magandang ideya kung magagalit pa sila rito. Ang pangalan ko ay Bea. At saka, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa banal na asensya? Bakit mo sinabing sisubog ang katawan ni Kyle? Ngayon parang nangyayari na nga ito. Humiga ang Baboy Ramo sa tabi niya ng may komplikadong ekspresyon sa mukha. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyayari sa taong ito, pero masasabi ko sa iyo ang tungkol sa banal na diwa. Bamantong hininga ang Baboy Ramo at sinabi kay Bea na ang banal na asensya ay hindi simple. Ito ay kinuha mula sa kanyang Panginoong katawan na nakarating sa banal na ranggo maraming taon na ang nakalilipas. Ang asensya ay isang napakagandang kayamanan na ipinagkaloob sa Baboy Ramo na may pakpak na hindi kailanman kayang lagpasan ang kanyang talento. Gayunpaman, kahit na naabot na ng Baboy Ramo ang dulo ng kanyang talento at naubos ang asensya, hindi pa rin siya nakahakbang sa landas ng immortalidad. Nabigo siya sa kanyang Panginoon na nagtiis ng labis na sakit upang pigain ang asensya mula sa kanyang banal na katawan. Kumislap ang lungkot sa mga mata ng Baboy Ramo habang iniisip niya ang nakaraan. Umiling siya at nagpatuloy. Hindi ako nakinabang sa essence at lalo lang nitong pinahaba ang buhay ko kaya naman inilagay ni Master ang natitirang essence sa realm na ito para sa nakababatang henerasyon. Tutal, ang essence ay maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataong makapasok sa ethereal ascendant state. Nagningning ang mga mata ng Baboy Ramo sa paggalang sa kanyang Panginoon dahil kahit na kayang kunin ng bawat banal na nilalang ang asensya, ito ay isang napakasakit na proseso at may posibilidad na mawala ang isang bahagi ng kanilang lakas kaya naman hindi marami ang nang-ahas na kunin ang asensya mula sa kanilang mga katawan. Tahimik na narinig ni Bea ang bulugan. Marami siyang hindi maintindihan ngunit nang marinig niya ang tungkol sa ethereal ascendant state, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil naikwento na ito ni Kyle sa kanya noon. Tiningnan niya ang kanyang alaala at naalala na ang ascendant state ay maaari lamang lumitaw kapag ang isang mortal ay umabot sa triple S plus rank. Ito ang yugto kung saan sila makakakuha ng kaliwanagan mula sa sansinukob at kung malalampasan nila ang yugtong ito, mawawalan sila ng mortalidad at tatahak sa isang bagong landas. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa paligid niya ay naging mabigat at ang boses ng Baboy Ramo ay naging seryoso. Ang asensya ay isang kayamanan ngunit kailangan munang maabot ng isang tao ang dulo ng kanilang mortal na talento bago ito kainin dahil ang mga mortal na katawan ay masyadong mahina para maglaman ng napakalaking enerhiya.
Gayunpaman, kung naabot na nila ang dulo ng kanilang potensyal, magkakaroon ng bare sa kanilang mga katawan. Ang banal na asensya ay pupunitin ang baradong iyon at direktang ipapadala sila sa ethereal ascendant state sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, ang lahat ay nasa mamimili. Maaari nilang malampasan ang milestone at makatanggap ng kaliwanagan mula sa sansinukob o kung sila ay mabaigo tulad ko, maaari nilang pahabain ang kanilang lifespan. Tumigil siya ng ilang segundo at tumitig kay Bia. Nakapokus ito ng husto at hindi namamalayang ibinaba ang kanyang depensa. May dahilan kung bakit ko nasabi na sisubog ang katawan niya. Kung ang mga nakakonsumo ng banal na asensya ay walang bare sa kanilang katawan, mapupuno sana ang kanilang mga katawan ng sobrang enerhiya. Pupunitin ng asensya ang kanilang mga ugat at balat bago ito lumabas. Huminga ng malalim si Bia at iniling ang ulo patungo sa kalasag. Humuni ang baboy ramo. Hindi ako sigurado kung anong problema ng batang ito. Dapat sumabog na ang katawan niya pagkatapos niyang inumin ang essence pero sa hindi malamang dahilan, hindi. Napakababa ng sumunod niyang sinabi kaya hindi narinig ni Bia. Sa halip, sa tingin ko ay may kung ano sa loob ng kanyang katawan na sinusubukang ubusin ang asensya. Naningkit ang mga mata ng baboy ramo. May isa pang gamit ang banal na asensya. Ang mga nakakumpleto na ng ascendant state ay maaaring gamitin ito upang mapalakas ang kanilang lakas o bumuo ng bagong katawan para sa kanilang sarili. Gayunpaman, malinaw na ang bata ay hindi malakas dahil kung malakas siya, wala siyang paraan para makapasok sa kaharian na ito dahil sa mga paghihigpit. May mas malakas pa sa banal na asensya ang katawan ng batang ito. Kakaiba. Isa pa rin siyang mortal pero kaya ng katawan niya na magtaglay ng ganito kalakas na kapangyarihan. Matagal na naghintay ang baboy ramo at ang phoenix habang pinagmamasdan ang kalasag. Maliwanag ang paligid dahil sa kumikinang na lumulutang na kastilyo. Bukod pa rito, dahil sa nakasarang espasyo, hindi nila masabi kung gaano katagal ang lumipas. Nakaramdam ng gutom si Bia ngunit ang dapat sana'y magpapakain sa kanya ay nasa loob pa rin ng isang kalasag. Nagreklamo siya at matapos mapansin na walang planong umatake ang baboy ramo, binawasan niya ang kanyang laki. Samantala, isang manipis na puting hamog ang lumabas mula sa bibig ni Kyle habang iminulat niya ang kanyang mga mata ng walang ekspresyon. Ang kanyang berdeng mga mata ay nagliwanag ng maliwanag at sa sumunod na segundo, ang liwanag ay nagsama-sama upang bumuo ng isang manipis na maitim na bilog na kulay esmeralda sa paligid ng kanyang mga iris. Kung dati ay purong berde ang kanyang mga mata ngayon kasama ang maitim na bilog ay nagmukha itong mas malalim at hindi maarak. Minasahe ni Kyle ang kanyang sumasakit na sentido, at parang nilalangit-ngit ang kanyang mga buto sa kaunting galaw. Ang gulo. Isang sumpa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sobrang sakit at dahil sa sakit, hindi niya napansin kung kailan siya nawala ng malay. Gayunpaman, habang nakaupo, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa maliwanag na panangga na nakapaligid sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inabot ang kalasag. Sa isang iglap, ang buong kalasag ay nabasag at naging maliliit na piraso. Ang mga piraso ay umikot sa kanyang katawan bago ito tuluyang pumasok sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng nakakakilig na lamig sa kanyang katawan sa loob ng isang iglap na maaaring magpalamig sa isang normal na tao hanggang sa mamatay. Kumurap si Kyle at tumayo ngunit dahil sa pananakit ng kanyang katawan, natisod siya at muling napaluhod. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan at iginalaw niya ang kanyang mga mata upang tumingin kay Bia. Gayunpaman, nawala ng kulay ang kanyang mukha nang makita niya ang isang malaking baboy ramo na may pakpak na nakatayo sa tabi ng maliit na si Bia. Nauutal niyang sabi kasabay ng isang tuyong tawa. Huwag! Sabihin mong lumulutang na ball ang balahibo yan. Tumanggaw si Bia at muntik nang magustuhan ni Kyle na pumasok muli sa loob ng kalasag. Gayunpaman, hindi niya ipinakita ang anumang bagay sa kanyang mukha at lumingon upang tingnan ang baboy ramo. Kaya hindi mo kami aatakihin. Nagulat siya nang may bahid ng paggalang, sa halip na ang baboy ramo, habang lumilipad ito palapit sa kanya. Huwag kang mag-alala, sabi ni Hailey, hindi siya sisalakay. Sinundan lang niya tayo dahil nainip siya matapos manatili sa iisang lugar ng matagal. Napadilat si Kyle at tumingin kay Bia nang may nagtatanong na tingin. Bakit parang may nakaligtaan akong napakahalagang bagay? At saka, bakit ka nagsasalita na parang kilalang kilala mo ang baboy ramo na ito? Tumawa ng mahina si Bia. Siyempre, kailangan niyang maghanap ng mapagkukuhanan ng pagkain dahil kahit na matagal na panahon ay hindi pa rin lumalabas si Kyle mula sa kalasag. Sa huli, nagpasya siyang kaibiganin ang malaking baboy ramo at nagtagumpay siya. Napakabait at maalalahanin ng baboy ramo. Inalok niya ito ng maraming masasarap na prutas.
Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang panahon para ibunyag ang bagay na ito. Tiningnan ni Bea si Kyle ng may seryosong ekspresyon. Ayos ka lang ba? Ayon kay Hailey, 4 na buong araw kang gumugugol sa kakaibang kalasag. Nanlaki ang mga mata ni Kyle. Ano? 4 na araw akong walang malay. Hindi niya napigil ang huminga ng malalim at sa wakas ay naisip niya na nasa kalagitnaan na pala siya ng isang breakthrough bago siya nawala ng malay. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Kyle nang tumigil siya sa pagtutuon ng pansin sa kanyang pagod na katawan at mapansin ang kanyang lakas. Natigilan siya at kinurot ang sarili sa sobrang kawalan ng paniniwala. Guni-guni ko ba? Narinig ni Bea ang bulong nito at mas lalong niyakap siya ng mahigpit sa leeg ng may nag-aalalang ekspresyon. Lumiwanag ang mga mata ni Kyle at sumilay ang isang malapad na ngiti sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa kanyang nanghihinang katawan, malamang ay nagsimula na siyang tumakbo ng mabilis dahil sa labis na kaligayahang nararamdaman niya ngayon. Bea, nakalusot ako. Sumirit si Bea dahil sa biglaang paggalaw nito at tinapik ang leeg niya. Alam ko, huwag mong sabihing nabaliw kapag katapos gumugol ng 4 na araw sa kalasag. Hindi ito isang normal na tagumpay. Tumalon ako ng isang buong ranggo. S-negative rank ako ngayon. OMG? Hindi ako makapaniwala. Hindi napigilan ni Kyle ang mapasinghap sa lakas nito. Sa isang kisap mata lang, nagiging malakas siya. Naalala niya kung gaano kahirap tumalon sa mas mataas na ranggo at sigurado siyang kailangan pa niya ng 1 taon para maabot ang S-negative rank kahit na ubusin niya ang maraming kayamanan. Tumawa siya ng malakas, halos kakapit na sana sa kanyang matigas na katawan at tumakbo ng matagal. Gayunpaman, isang malinaw at malalim na boses ang sumaire sa kanyang masayang galaw. Iyon ang puting baboy ramo. Lumapit siya kay Kyle nang may mausisang ekspresyon. Sa totoo lang, wala pa rin akong nararamdamang kahit ano mula sa iyo. Maaari mo bang ilabas ang iyong aura kahit sandali? Tiningnan niya si Kyle nang may nagliliyab na mga mata dahil gusto niyang malaman kung anong uri ng mataas na uri ng artifact ang ginamit ng bata para itago ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Nag-isip si Kyle ng ilang segundo at matapos makumpirma kay Bea na hindi siya sasaktan ng baboy ramo, maingat niyang iniabot ang kanyang kamay nang may nagniningning na mga mata. Sige, pero bago mo ibalik sa akin yung bote na inagaw mo kay Bea. Malaking tulong yan. Isang walang masabi ang lumitaw sa mukha ng baboy ramo. Hindi niya maiwasang mapang-isi. Kung hindi dahil kay Bea ay malamang nasample na niya ang batang ito palayo. Gayunpaman, kinuha niya ang bote at inilagay ito sa palad ni Kyle. Kumikinang ang mga mata ni Kyle nang makita niya ang maliit na bote. Napakahalaga ng kayamanang ito. Gagamitin niya ang kalahati nito at ibebenta ang kalahati para kumita ng malaking halaga ng yaman. Hehe. Humahadjejek siya at pinakawalan ang kanyang aura. Sa isang iglap, isang malamig na hangin ang kumalat mula sa kanyang katawan at isang malakas na S-negative rank na aura ang lumitaw sa paligid niya. Naramdaman ng baboy ramo ang aura nito at nagtanong kung bakit hindi niya maramdaman ang ranggo ni Kyle ngunit wala siyang natanggap na sagot. Kaya, tumango na lang siya nang may pag-aalinlangan at sinabi ang lahat tungkol sa banal na asensya. Pagkalipas ng 1 oras, naging malungkot ang ekspresyon ni Kyle habang nakatingin sa baboy ramo. Kaya, sinasabi mong hindi ka kapakipakinabang dahil sa larangang ito ay wala kang matutulungan o mapapahamak dahil sa mga patakaran ngunit gusto mo akong sundin. Tumango ang baboy ramo. Hindi siya pinayagang pumatay dahil kung gagawin niya iyon ay mahimbing siyang matutulog. Maaari lamang niyang pilitin o saktan ng iba na maakyat sila sa tuktok. Tinitigan ni Kyle si Bea. Gusto niyang sampelan ang sarili niya na tumakbo palayo matapos maramdaman ang pressure ng baboy ramo. Pagkatapos ng 1 pang minutong pag-uusap, pumayag na rin siya. Sige, maaari mo kaming sundan ng tahimik. Hindi ka kapakipakinabang ngunit kung nasa panganib kami, ilabas mo lang ang iyong presyon sa aming mga kalaban upang sila ay tumakas. Pumayag agad si Hailey. Hindi naman masamang kasunduan iyon. Iniunat ni Kyle ang kanyang katawan at tinapik ang kanyang damit bago lumingon sa paligid ng nakakunot ang noo. Ngayon ang kailangan na lang nating hanapin ay ang labasan. Nang pinag-usapan niya ang labasan, itinaas ng baboy ramo ang kanyang paa na may nakonsensyang ekspresyon. Itinago ko ang labasan. Pinaikit ni Kyle ang kanyang mga mata at inilagay si Bea sa kanyang ulo. Sumugod siya paarap at tinapik ang katawan ng baboy ramo ng may ngiti. Kakatwa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malalaking pakpak ng baboy ramo. Si Hailey ang nanguna. At saka, kung pwede lang sana kitang sakyan. Muntik nang matisod si Bea sa ulo niya at itinago ang ulo niya sa loob ng buhok niya. Kyle.
Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Kyle at tiningnan ang baboy ramo ng may nag-aabang na ekspresyon. Tila matutupad pa rin nito ang kanyang mga pangarap na nawasak. Tinaas ni Hailey ang kanyang kilay at tinitigan si Kyle ng may pilyong kislap. Naabot mo lang ang S-negative rank. Kaya, naniniwala akong kaya mo nang lumipad ngayon. Hindi mo na kailangang sakyan ako. Ang mga nawasak na pangarap ni Kyle na sumakay sa isang malaking halimaw ay napadpad kasabay ng hangin. Bamaantong hininga siya ng may nawawalang ekspresyon. Mukhang hindi ako nakatadhana na sumakay sa isang malaking lumilipad na halimaw. Sa kabilang banda, humajigik si Hailey at sa isang pagkaway ng kanyang paa, isang mahaba at makitid na landas ang bumuka sa harap ni Kyle. Itinuro niya ang landas at bago pa man siya makapagtanong pa ni Kyle, ang kanyang malaking katawan ay naging isang kislap ng liwanag at naglaho sa loob ng mga anino upang tahimik na sumunod kay Kyle. Umungol si Kyle at pumasok sa butas para tuluyang makaalis sa bundok na ito. Isang kamay na puno ng putik ang sumulpot mula sa isang maliit na butas na nakatago sa likod ng isang malaking bato. Malinis ang hangin sa paligid ng bato na may bahid ng amoy ng mga bulaklak. Ilang malalakas na ubo ang narinig at sa wakas ay gumapang palabas si Kyle mula sa maliit at bilog na butas. Tinapik niya ang kanyang dibdib at pinunasan ang putik na dumikit sa kanyang buhok at mukha. Sus Mariosep! Kung alam ko lang na kailangan kong gumapang sa tunnel para mahanap ang labasan, wala talagang paraan para makapasok ako sa napakasamang butas na ito. Inamoy niya ang braso niya at muling nagmura. Nanginig ang kanyang mga tainga nang may marinig na halos hindi marinig na tawa sa likuran niya at sigurado siyang si Hailey iyon. Iniling niya ang ulo niya sa galit ngunit wala siyang nakita. Talagang kahanga-hanga ang kakayahan ng baboy ramo sa pagtatago. Kahit na may bagong lakas S-negative rank si Kyle, hindi niya matukoy ang lokasyon ng baboy ramo. Huminga siya ng malalim at hindi pinansin ang nakakairitang tawa. Ngunit, tila determinado ang mundo na galitin siya dahil sa sumunod na segundo ay isa na namang tawa ang umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. At sa pagkakataong ito, ang salarin ay walang iba kundi ang kanyang sariling halimaw. Tumigas ang ekspresyon ni Kyle, tinitigan niya ang malinis at malinis na pulang ibon na nakaupo sa isang kalapit na bato. Hindi tulad niya, si Bea ay nababalot ng manipis na puting kalasag. Hindi siya sigurado kung ano ang nangyari sa pagitan ni Bea at Hailey nang nasa loob ito ng kalasag ngunit tila mas naging malapit ang dalawa. Halata ito dahil binibigyan siya ng espesyal na pagtrato ng baboy ramo. Hooray! Hindi ba't sinabi niyang bawal siyang tumulong o manakit ng iba? Isa itong lantara na paboritismo. Naaalala ni Kyle ang bawat segundo ng paghihirap na dinanas niya matapos niyang makapasok sa makitid na lagusan. Kung paano siya kinailangang gumapang sa putikan ng ilang oras at kung paano nawala ng ganoon na lang ang kanyang mahalagang damit. Sa loob-loob niya ay isinumpa niyang pagsisisihan ni Hailey ang desisyon niyang hindi rin siya kinulong sa isang puting kalasag. Habang iniisip niya kung paano siya maghihiganti, sa wakas ay napansin niya ang tanawin sa paligid. Hindi pinansin ni Kyle si Bea at dali-daling tumingin sa likod ng malaking bato. Bahagya niyang itinaas ang kanyang noo. Sa buong paligid ng malaking bato, ang lupa ay puno ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. Umiling si Kyle upang alisin ang natirang putik sa kanyang buhok at mabilis na gumalaw sa pagitan ng mga bulaklak. Malambot at malambot ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumangala siya at isang pagkamangha ang lumitaw sa kanyang mukha. Nasa parehong bundok pa rin siya kung saan siya lumitaw pagkatapos niyang pumasok sa lihim na kaharian ngunit ngayon ay hindi na ito madilim at mapanglo. Sa halip, ang bundok ay puno ng buhay at halaman. Wow! Huwag mong sabihin na teleport lang tayo papunta sa ibang realm. Mahina ang boses ni Kyle ngunit dahil nag-iisa siya, halos lahat ng direksyon ay napadpad ang boses niya. Sandali siyang natigilan nang makita niya ang hindi mabilang na lumulutang na mga isla sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, bawat isa ay may malaking kastilyo sa tuktok. Ang lahat ng mga islang ito ay halos kapareho ng nakita ko sa loob ng bundok. Huwag mong sabihin sa akin. Lahat sila ay mga lupain ng kayamanan. Tinapos ni Bea ang kanyang pangungusap sa isang hajijek, ibinukan niya ang kanyang mga pakpak at nagsimulang lumipad sa ibabaw ng ulo nito. Kumislap ang mga mata ni Kyle sa tuwa. Kinuskos niya ang kanyang mga kamay at handa nang pumasok sa kalapit na lupain ng kayamanan, ngunit bago pa siya makahakbang paasulong ay narinig ang gulat na boses ni Hailey sa likuran niya. Bata, nasa loob ka ng bagong taniman ng mga halamang gamot. Huwag mong sabihing aalis ka nang hindi kumukuha ng kahit ano. Tumigil si Kyle at kumurap. Pagkaraan ng isang segundo, sa wakas ay naunawaan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ng baboy ramo. Tumingin siya sa ibaba sa daan-daang makukulay na bulaklak, na umuugoy sa paligid ng kanyang mga paa.
Hindi mapigil ang kilay niya ang pagkislot. Ngayon ay sa wakas ay naniwala na siya sa katotohanan na siya ay nasa loob ng isang sinaunang lihim na kaharian. Sigurado ka bang mga halamang gamot ang mga bulaklak na ito? Hindi ko nga alam ang gamit nila. Yumuko siya at pumitas ng isa sa mga bulaklak mula sa lupa at maingat itong pinagmasdan. Tunay ngang hindi normal ang hitsura ng mga ito dahil sa bawat talulot ay nararamdaman niya ang saganang siksik na mana. Huminga ng malalim si Kyle at tinitigan ang mga hanay ng mga bulaklak. Hindi na naghintay pa ng isa pang segundo, sumisid siya pababa at sinimulang bunutin ang lahat. Isang masamang tawanan ang umalangaw-ngaw sa tahimik at nakakakilabot na bundok. Gayunpaman, ibebenta niya ang kalahati at ibibigay ang kalahati sa kanyang Panginoon na siyang nakakaalam kung para saan ginagamit ang mga bulaklak na ito. Pagkalipas ng isang oras, nagsimulang magsisi ang baboy Ramo sa kanyang desisyon na sabihin sa bata ang tungkol sa mga halamang gamot dahil wala man lang iniwang kahit isang talulot ang bata. Ang dating masiglang bahagi ng bundok ay naiwang tigang nang matapos si Kyle. Pagkalipas ng isang oras, nagsimulang magsisi ang baboy Ramo sa kanyang desisyon na sabihin sa bata ang tungkol sa mga halamang gamot dahil wala man lang iniwang kahit isang talulot ang bata. Ang dating masiglang bahagi ng bundok ay naiwang tigang nang matapos si Kyle. Bumantong hininga si Kyle ng maligaya at sumilip sa espasyo ng kanyang isipan upang tingnan ang malaking bundok ng mga bulaklak. Mabuti. Nang inig ang kanyang mga tainga ng makarinig siya ng mahinang sigaw sa malayo. Parang may humihingi ng tulong. Kumunat ang noo niya sandali ngunit hindi niya ito pinansin dahil una, masyadong malayo ito. Pangalawa, nasa loob siya ng isang mapanganib at lihim na kaharian kung saan ang bawat individual ay may pananagutan sa kanilang sariling buhay. Hinawakan ni Kyle ang laylayan ng kanyang kamiseta at mabilis itong itinapon. Kumuha siya ng malinis na tela at pinunasan ang kanyang hubad na pang-itaas na bahagi ng katawan bago nagsuot ng brown na hoodie, lalo na para itago ang kanyang makintab at pilak na buhok. Sok! Ayos lang muna sa ngayon. Magpapalit muna ako pagkatapos kong maligo. Nang malinis na siya, sumisid si Bia pababa at lumapag sa ulo nito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata sa mga lumulutang na isla. Alin? Siyempre yung pinakamalapit. Pinagmasdan ni Kyle ang pinakamalapit na isla ngunit bago pa man masabi sa kanya ni Bia ang tungkol sa lokasyon ng hagdanan pataas patungo sa isla, huminga muna siya ng malalim at nagsimulang mag-ipon ng mana sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang gulat na sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Bia nang biglang nawala ng balanse si Kyle at natamba pa atros. Wow! Wow! Maging matatag ka! Anong ginagawa mo? Nagmamadaling binalance ni Bia ang sarili sa kanyang ulo at hinawakan ang kanyang hoodie gamit ang kanyang matutulis na kuko sa paa. Humajejek si Kyle at muling nagtipon ng mana sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinusubukan kong lumipad. Kung hindi mo ako kayang paakyatin sa likod mo, pwede akong lumipad ng mag-isa. Tutal, naabot ko na ang S-negative rank. Ang ranggo kung saan natural na nakakalipad ang isang tao. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natigilan at pinanatili ang kanyang posture. Lumawak ang ngiti ni Kyle nang bumaba ang kanyang mga paa sa lupa, nakaramdam siya ng pangangilig sa buong katawan dahil sa bigat ng natural na grabidad na dumadampi sa kanyang mga balikat. Well, hindi naman pala ito kasing hirap ng inaasahan ko. Tumawa ng marahan si Hailey sa bulalas niya. Kung malinaw niyang naaalala, kadalasan ay inaabot ng 1 o 2 buwan bago masanay ang mga tao sa pakiramdam ng paglutang pagkatapos nilang maabot ang S-negative rank. Ngayon, 2 beses lang sinubukan ng batang ito at nagtagumpay. Hindi pa kasama rito ang sinasabi niyang hindi naman pala ito mahirap. Nakakainis talaga. 2 beses na inunat ni Kyle ang kanyang mga binti sa ere at naghintay ng ilang segundo para mapanatili ang kanyang balanse. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa pinakamalapit na isla habang ginagalaw niya ang kanyang katawan pakaliwa at pakanan. Marahang humaplos ang ilang malamig na bugzo ng hangin sa kanyang mukha at bago pa man niya namalayan, naintindihan na niya kung paano igalaw ang kanyang katawan sa ere. Isang masayang ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha at walang pag-aalinlangan ay iniban niya ang kanyang direksyon upang dumiretso sa kastilyong nagniningning sa tuktok ng pinakamalapit na isla. Bumantong hininga si Bia na may bahid ng pagkadismaya. Natuto ba siyang lumipad ng ganoon na lang? Umiling siya at isinantibi ang bagay na iyon. Sa bagay, hindi naman sa may kilala siyang ibang taong natutong lumipad sa harap niya. Nakarating si Kyle sa itaas ng pinakamalapit na lumulutang na isla, inikot niya ang kastilyo ng 2 beses bago tumingin sa malayo, sa paligid ng iba pang mga lumulutang na isla ng may singkit na mga mata. Ilang maliliit at maitim na lumilipad na figure ang lumitaw sa kanyang mga mata.
Itinoon niya ang kanyang paningin sa isa sa mga figure at kumunat ang noo. Mga demi-human. Ang dami. Medyo iba ang hitsura ng mga pakpak nila kumpara kay Sinon. Isa pa, ano ba ang problema sa mga katawan nila? Pangit nila. Narinig ng baboy Ramo ang kanyang bulalas, gusto niyang itama si Kyle na ang mga lumilipad na figure ay mula sa lahing madilim ngunit nag-ambala siya ng matanda at payapang boses sa loob ng kanyang isipan. Ito ang matandang nagkukunwaring matandang lalaki. Sa sandaling umalis si Hailey sa huling lupain ng kayamanan. Ang kanyang presensya ay alam ni Nagil at ng matandang nagkukunwaring matandang lalaki. Bumantong hininga ang baboy Ramo at naglaho upang makipag-usap sa matanda dahil matagal na rin mula nang umalis siya sa kanyang tinutulugan. Sana ligtas ka anak hanggang sa pagbabalik ko. Nakikita ko ang malaking potensyal mo. Narinig ni Kyle ang boses na umaagos ngunit hindi inaalis ng kanyang mga mata ang tingin sa mga lumulutang na figure. Nanlamig ang kanyang ekspresyon nang makita kung paano pinatay ng isa sa mga figurang may pakpak ang isang tumatakbong individual ng walang awa. Isang biglaang luma at halos malabong imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa tingin ko hindi sila mga demi-human. Bakit parang nakita ko na sila kung saan? Nagpalit ng pwesto si Bia at umupo sa balikat nito ng may seryosong ekspresyon. Son! Nawala sa alaala ni Kyle ang mga iniisip bago bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Yung librong ninakaw ko. Ibig kong sabihin, hiniram ko sa babaeng may pulang buhok mula sa tore ng pagkakataon. Tiningnan siya ni Bia ng may kakaibang ekspresyon, naaalala mo pa ba? Muli, nakaramdam ng pasasalamat si Kyle na nasecure ni Elder Han ang kanyang mga singsing na pangimbak dahil kung hindi ay natapon na sa kanal ang lahat ng kanyang pinaghirapan na mga materyales. Sumisid siya pababa at dahan-daang lumapag sa harap ng gate ng kastilyo bago hinalungkat sa kanyang isipan ang libro. Habang naghahanap, tinahak niya ang daan patungo sa tarangkahan ng kastilyo at marahas itong itinulak. Isang malakas na langit-ngit ang umalangaw-ngaw sa hangin at pagkatapos ng pangalawang kadiliman ay lumabas mula sa tarangkahan. Kaya, pare-pareho lang din ang magiging karanasan mo sa bawat pagkakataon. Bumantong hininga si Kyle at humakbang papasok sa kadiliman, matapos mawala ang kanyang anyo, muling isinara ang tarangkahan ng kastilyo kasabay ng isang malakas na kalabog. Sa gitna ng katahimikan, tatlong gininto ang gamo-gamo na kasing laki ng braso na may pulang pakpak ang lumitaw mula sa mga anino. Ang mga gamo-gamo ay umikot sa paligid ng tarangkahan ng kastilyo at ilang hajijek ng bata ang lumabas mula sa kanilang mga lalamunan. Mukha silang cute at kaibig-ibig kung hindi dahil sa hanay ng matatalas ng ngipin sa loob ng kanilang mga bibig at sa siksik na plus rank na aura sa paligid ng kanilang mga katawan. Nakita mo ba yung taong yon? Ang bango niya talaga. Hinaan mo ang boses mo, malapit pa rin siya. Nagbulungan ang mga gamo-gamo sa isa't isa ng may mahinang boses. Bihira silang umalis sa kanilang tahanan dahil sapat ang kanilang lakas para pakainin ang kanilang mga sarili. Tutal, dahil sa kanilang pambihirang pangamoy, kaya nilang patayin at kainin ang mga halimaw na aksidenteng nakakalakad sa kanilang tahanan. Gayun din, ang mga lupain ng kayamanan ay matagal na isinara, at dahil sa impluwensya ng lahing madilim, halos pareho lang ang lasa ng lahat. Tuwang-tuwa ang tatlo matapos muling magbukas ang mga lupain ng kayamanan dahil ang hindi kapani-pani walang amoy sa hangin ay sapat na para magpatulo ng kanilang mga bibig. Ngunit, nang umalis sila sa kanilang himpilan upang maghanap ng mga halamang gamot at kayamanan, naamoy nila ang isang kakaibang masarap at nakakaakit na aura mula sa isang direksyon. At sa kanilang pagkagulat at pagkabigla, ang aura ay nagmumula sa isang taong may dalawang paa. Ang pulang ibon na lumilipad sa paligid ng tao ay mayroon ding masarap na amoy ngunit kumpara sa taong may pilak na buhok, wala lang ito. Gayunpaman, kahit na natagpuan na nila ang kaakit-akit na amoy, hindi pa rin sila nang ahas na lumapit sa tao dahil una, may naramdaman silang napakalakas na kalaban sa tabi niya. At pangalawa, kahit naaamoy nila ang tao, hindi pa rin nila matukoy ang lakas nito. Kaya naman, nalungkot ang tatlo ngunit bago pa man sila makaalis ng may panghihinayang, ang malakas na presensya sa paligid ng tao ay naglaho na lang bigla. Gusto ko siyang kainin. Isa sa mga gamo-gamo ang nagpahayag ng kanyang pagnanasa sa kanyang mga kapatid at ang mga pulang pakpak sa likuran niya ay gumapang sa pananabik. Ako rin. Gusto ko rin ng papel. Sinampal ng huling gamo-gamo ang kanyang mga kapatid ng may seryosong ekspresyon. Sok! Ang liit at balingkinita ng tao. Kung kakainin natin siya ngayon, sa tingin ko hindi tayo mabubusog. Isa pa, may mabahong bagay sa loob ng katawan niya. Patabain muna natin siya, saka natin siya dadalhin sa bahay natin at aalisin ang mabahong bagay sa katawan niya.
Saka lang natin makakain ang tao ng may kaligayahan. Kumikinang sa pagkamangha ang mga mata ng dalawang gamo-gamo nang marinig nila ang plano ng kanilang kapatid. Tunay ngang ang panganay ang pinakamatalino. Isa sa kanila ang tumagilid ng ulo na may inosenteng ngiti na nagpapakita ng lahat ng malupit na salitang lumabas sa kanyang bibig. Kumusta naman ang ibon? Hindi ito kasing sarap ng tao pero masarap din ang amoy sa paligid niya. Matapos marinig ang tanong, silang tatlo ay nagsimulang mag-isip ng malalim bago nagbigay ng opinyon ang panganay ng may seryosong ekspresyon. Napakaliit din ng ibon. Pakiramdam ko ay isa rin itong halimaw na katulad natin. Kaya, ikulong natin ang ibon at pakainin hanggang sa maging isang malaking halimaw ito. May iligtas natin siya para sa hinaharap. Tatlong ulo ang gumalaw pataas at pababa na may mga ekspresyon ng kasiyahan. Tunay ngang matapos maabot ang plus rank, ang tatlo ay naging mas matalino. Ilang sandali lang ang nakalipas, nang humakbang si Kyle sa kadiliman. Nakaramdam siya ng biglaang paghila sa kanyang katawan at bago pa niya namalayan ay nakatayo na siya sa labas ng hangganan ng isang malaking plataporma. Umiling si Kyle para alisin ang natitirang kalabo sa kanyang mga mata. Pagkaangat niya ng tingin, isang madugong tanawin ang bumalot sa kanyang paningin. Ang plataporma ay nabaligtad at nagkalat ang mga piraso ng kalat sa kung saan-saan. Pinagmasdan niya ang ilang mga bangkay na nakahandusay sa lupa bago tumingin sa apat na buhay na indibidwal na nakikipaglaban sa dalawang lalaking kayumanggi at maitim ang balat. Parang napansin ang titig ni Kyle, isang pares ng maitim at parang butil ng butil na mga mata ang tumingin sa kanya ng may nakakatakot na kislap. Ngunit, bago pa man maipakilala ng lalaking may pakpak ang presensya ni Kyle sa isa pa niyang kasama, isa sa mga kalaban niya ang tinamaan siya ng kidlat. Tumigas ang ekspresyon ni Kyle at naninangkit ang mga mata ni Bia sa plataporma. Ano ba ang nangyayari? Sa tingin ko ay sinusubukan ng mga lalaking may pakpak na patayin ang iba dahil nararamdaman kong mas malakas sila. Habang sumasagot siya kay Bia, sa wakas ay natagpuan ni Kyle ang librong hinahanap niya sa kanyang isipan. Inilabas niya ang libro at humakbang sa plataporma nang marinig niya ang isang pamilyar ngunit hindi pamilyar na mekanikal na boses. Maligayang pagdating sa mga bagong kalahok sa lupain ng kayamanan na 0179. Binibilang ang bilang ng mga bagong dating. Hindi pinansin ni Kyle ang boses ngunit ang mga taong nag-aaway sa silid ay tumigil sandali. Agad nilang inilipat ang kanilang mga mata upang tumingin sa kanya. Ang tanging tao sa apat na indibidwal na nakikipaglaban sa mga lalaking may pakpak ay sumigaw ng malakas. Tao yan. Hindi nila lang na may pakpak. Sa kabilang banda, naging pangit ang ekspresyon ng mga lalaking may pakpak dahil sa pagdaragdag ni Kyle, hindi na pabor sa kanila ang laban. Muling tumunog ang mekanikal na boses ngunit sa pagkakataong ito ay natulala ang lahat. Dalawa sa lahat ng bagong dating. Isang C+, rank na banal na halimaw at isang rank na tao. Naglulod. Hindi matukoy ang ranggo ng tao. Automatikong itatalaga ang ranggo. Conclusion. Dalawa ang bagong kalahok. Isang C+, rank na banal na halimaw at isang F-negative rank na tao. Gawin mo ang lahat para mahanap ang tamang sagot sa landas na nasa harap mo. Hindi inalis ni Kyle ang tingin sa laban. Dahil sa presensya niya, umatras ang dalawang lalaking may pakpak sa malayo at sa wakas ay nagkaroon ng oras ang tatlong duwende at isang tao para gamutin ang kanilang mga pinsala. Sa gitna ng mabigat na kapaligiran, naramdaman ni Kyle ang dalawang pares ng mainit na mga matang nakatutok sa kanya. Itinaas niya ang kanyang noo, ang mga lalaking may pakpak ay nakatitig kay Bia ng may sakam na mga mata. Mukhang alam nila ang salitang Diyos. Casual niyang binuksan ang libro at sinundan ang unang pangalan na nakasulat sa loob kasama ng kanyang mga figure. Mga demonyo. Hindi, medyo naiiba ang mga lalaking may pakpak na ito. Tahimik ang buong paligid habang ang lahat ay nakatitig sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Ano ba ang ginagawa niya habang nagbabasa ng libro sa gitna ng isang lugar kung saan nagpapatuloy ang labanan ng buhay at kamatayan? Hindi nakatiis ang sugatang tao nang makita niya kung paano palihim na naghahanda ang isa sa mga lalaking may pakpak para salakayin ang bagong dating. Tiningnan niya ang batang nakahudi at sumigaw dahil sa pagkadismaya. Anong ginagawa mo? Halika rito. Delikado ang dalawang nilalang na ito. Ang isa ay A-negative rank habang ang isa naman ay B+ rank. Pinatay nila ang lahat ng kalahok na pumasok sa kastilyong ito. Nagalit siya nang hindi siya pinansin ni Kyle at itikom ang bibig ng walang ekspresyon. Tiningnan niya ang tatlong duwende at dahan-dahan silang nagsimulang umatras patungo sa pintong nasa kabilang dulo ng plataporma. Kung gayon, kung ang lalaking nakahudi ay determinadong mamatay sa ilalim ng mga nilalang na iyon, hahayaan na lang nila siyang mamatay.
Sa tapat nila, matapos magbuklat ng ilang pahina ng libro, natigilan si Kyle sa isang pamilyar na paglalarawan at hinimas ang kanyang baba ng may seryosong ekspresyon. Lahing madilim. Isa sa dalawang mahahalagang sangay ng lahi ng mga demonyo. Wow! Hindi ako makapaniwala na mas marami pang lahi maliban sa mga kilala ko. Mahinang bulong niya at itinapon ang libro sa kanyang isipan bago tumitig sa dalawang lalaking may pakpak. Kung gayon, kayong dalawa ay galing sa madilim na lahi. Kung oo, bakit kayo pumapatay ng iba? Natigilan si Kyle nang bigla siyang may maalala. Teka, ayon sa libro? Tulad ng mga demonyo, ang lahing madilim ay kumakain ng lahat ng uri ng buhay na laman, at dahil sa kanilang malupit na kalikasan, gusto nilang sirain ang kapayapaan. Mas partikular, kaya nilang gawin ang lahat para lumakas. Huwag mong sabihin na ang mga tao mula sa lahing madilim ay nakulong sa kaharian na ito. Kumurap si Bea sa ebalwasyon ni Kyle. Kung totoo man, hindi ba't ibig sabihin noon ay nasa panganib ang mga pumasok sa lihim na kaharian na ito? Mukhang nagulat ang mga lalaking may pakpak dahil matapos mapatay ang ilang tagalabas, sigurado silang nakalimutan na ng mundo sa labas ang kanilang presensya. Tiningnan nila si Kyle nang may pagkaaliw at isa sa kanila ang biglang ngumiti ng malapad. Palihim siyang nagtitipon ng siksik na mana sa likuran niya sa anyo ng isang mapanirang itim na bowl ang apoy at halos handa na ito. Noong una, medyo nagduda siya tungkol sa bagong dating na ranggo ngunit ang madilim na bowl ang apoy ay sapat na malakas upang patayin kahit ang isang individual na may lakas na S-negative rank kaya't may kumpiyansa siyang tatapusin ang batang ito sa isang atake lamang. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at tiningnan si Bea gamit ang mga mata niyang nakakatakot. Sa buong buhay niya ngayon lang niya narinig sa mga salita ang tungkol sa mga banal na hayop pero isipin na makakakita siya ng isang ganoong hayop na may kasamang isang mapang-akit na tao. Hindi ka panipaniwala. Tao, paano kung itinanong mo ito sa iyong mga ninuno? Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad niyang inihagis ang itim na bowl ang apoy kay Kyle. Isang baliw na tawa ang umalangaw-ngaw sa hangin nang makita ng lalaking may pakpak ang gulat na ekspresyon ni Kyle. Natigilan ng tao at ang tatlong nasugatang duwende sa kanilang kinatatayuan, tiningnan nila ang figure ni Kyle at bumantong hininga. Gayunpaman, sinamantala nila ang ilang segundong mayroon sila at agad na lumapit sa pinto dala ang lahat ng kanilang dala. Tutal, sa kanilang kalagayan, hindi sila magtatagal kung makikipaglaban silang muli sa mga nilalang na may pakpak na iyon. Kahit ilang segundo lang ang lumipas, wala pa ring narinig ang apat sa likuran nila. Nagnalit ang kanilang mga ngipin at ang unang nakarating sa harap ng pinto ay ang tao. Bumantong hininga siya kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata at iniunat ang kanyang kamay para itulak ang pinto nang lumitaw sa kanyang paningin ang isang pamilyar na batang lalaki na naka-hoodie. Natigilan siya ng ilang pulgada lang ang layo mula sa pinto habang nakanganga. Huminto rin sa paglalakad ang tatlong duwende sa likuran niya. Isang halos hindi marinig na boses ang kumawala sa nanginginig na mga labi ng isang tao. Paano? Parang naghihintay sa tanong, dalawang malakas at masakit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa likuran nila. Tulad ng tatlong duwende, kinakabahang lumingon ang tao at nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang itim na bowl ang apoy ay nagyelo sa ere na may mga manipis na asul na apoy na sumasayaw sa paligid nito bago pa man ito makarating sa kinaroroonan ng batang naka-hoodie. Ang dalawang may pakpak na nilalang ay umiiyak sa sakit dahil ang lahat ng nasa ilalim ng kanilang mga leeg ay nagyelo at naging yelo. Hindi man lang lumingon si Kyle sa mga nagulat, tumingin siya pabalik sa lumilipad na ibon ng may naguguluhang ekspresyon. Nagmura si Bea at sumugod palapit sa kanya ng may galit na ekspresyon. Sus Mariosep, sabihin mo man lang sa akin kung gagamit ka ng instant teleportation. Pasensya na, nakalimutan ko. Hinimas ni Kyle ang kanyang ulo at itinulak pabukas ang pinto. Sa wakas ay nagising ang mga taong nakatayo sa tabi niya mula sa kanilang pagkatulala at tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Itinuro pa siya ng tao habang nauutol na nagsasalita ng isang bagay na hindi maintindihan. Ikaw. Tinitigan sila ni Kyle ng isang beses at pumasok sa pinto nang hindi lumilingon. Pagkaalis niya, tiningnan ng lalaki ang tatlong duwende na nakatayo sa tabi niya. Ang mga maningning na matang iyon. Naaalala ko na ngayon. Hindi ba't siya ang nagdulot ng kaguluhan sa harap ng tarangkahan ng kaharian? Ang ibong nakaupo sa kanyang ulo ay ang Phoenix, di ba? Nagtinginan ng mga duwende na may komplikadong ekspresyon. Hindi sila nang ahas na magkomento tungkol dito dahil kani-kanina lang nila sinubukang iwan ang iisang tao. Sa huli, nagpasya silang maghintay muna ng ilang sandali bago pumasok sa pinto upang maiwasan ang batang naka-hoodie. Hindi nila alam, ang batang naka-hoodie ay may nakagawiyang paglilinis.
Pinayagan man o hindi, lagi niyang kinukuha ang bawat kapaki-pakinabang na kayamanan mula sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. Pagkatapos magsara ng pinto sa likuran nila, humigpit ang kapit ni Bia sa hoodie ni Kyle. Dahan-dahan niyang tinitigan ang madilim na pasilyo sa harap nila. Hoy! Ayos ka lang ba? Huminto si Kyle sa kanyang mga hakbang. Hindi niya ito ipinakita dati dahil nasa harap siya ng napakaraming tao ngunit tila hindi niya ito maitago sa kanya. Tutal, bahagya naman niyang nararamdaman ang emosyon nito. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya natitinag sa mga kilos nito. Namatay sila, di ba? Yung dalawang lalaking may pakpak. Akala ko na kontrol ko na ang lakas ko. Tumigil na ang kanilang mga puso dahil sa matinding lamig bago mo pa man subukang kontrolin ang apoy. Malupit silang mga nilalang at napakaraming tao ang kanilang napatay kaya hindi na masama para sa una mong pagpatay. Nagkunot ang noo ni Kyle. Akala niya ay makokonsensya siya kung makakapatay siya ng ibang tao maliban sa mga halimaw. Pero, tila masyado siyang nag-iisip, wala siyang naramdaman kahit noong kinuha niya ang buhay ng mga ito ng ganoon kadali. Ang tanging emosyon na naramdaman niya ay pagkabigla dahil ito ang unang pagkakataon na hindi niya nakontrol ng maayos ang mga asul na apoy sa loob ng kanyang katawan. Sandali lang iyon ngunit malinaw niya itong naramdaman. Sa sandaling inihagis ng lalaking may pakpak ang itim na ball ang apoy sa kanya, mabilis niyang pinalibutan ang dalawang lalaki at ang itim na ball ang apoy gamit ang kanyang mga apoy. Gayunpaman, bago pa niya makontrol ang apoy sa kanilang mga katawan, nawalan na ng kontrol ang apoy at nagyelo ang kanilang mga puso. Dahil ba sa mga maitim na partikulo na iyon na nahaluan ng mana na ginamit nila? Ang mga asul na apoy ay parang bahagi ko na. Kaya napakahirap paniwalaan na hindi ako nakakilos sa tamang oras. Idinampi ni Kyle ang hinlalaki sa daliri nito ng may nag-iisip na ekspresyon. Sa huli, ang tanging hula niya ay ang mga itim na partikulo sa loob ng mana ng dalawang lalaking iyon ay isang uri ng karumihan at tila nagbanggaan ang kanyang mga apoy o baka gusto niyang alisin ang mga karuming iyon kaya naman tuluyan silang nawala sa kontrol. Humakbang siya palapit para mas matano ng malapitan ang bulwagan sa harap. Halos walang tao rito, maliban sa apat na hindi gumagalaw na estatwang kasing laki ng tao na tahimik na nakatayo ng pares-pares sa magkabilang gilid. Kakaiba. Ano? Mas lalong sumiksik si Bia sa buhok niya, sabik na naghihintay sa sagot niya. Gayunpaman, sa halip na magsalita, hinugot ni Kyle ang kanyang espada at mabilis na naglakad papunta sa pagitan ng mga estatwa. May nakita siyang isa pang pinto sa kabilang dulo ng pasilyo ngunit gusto niya lang makipaglaban para linawin ang kanyang isipan. Parang napansin ang kanyang paggalaw, sa isang iglap, nabuhay ang mga estatwa ngunit masyadong mahina ang mga ito. Marahil ay dahil sa pagsusuri ng kayamanan sa ranggo ni Kyle at Bia ngunit kahit isang estatwa ay walang mas mataas sa C+ rank. Kaya naman hindi man lang naglaan ng kahit isang minuto si Kyle para tapusin ang mga ito. Tumayo siya sa pagitan ng mga nagkalat na piraso at sinulyapan ang kanyang mga istatistika mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang pangalan, ang salitang Celestial ay nagniningning ng kasing liwanag ng kanyang naaalala. Kakaiba na taglay ko ito gayong ang mga magulang ko ay mga ordinaryong tao lamang. Kakaiba rin na hindi ako nakaramdam ng pagiging mapagkompetensya noong bata pa ako kahit na kadalasan kapag may kinukulit ay sinusubukan nilang maging mas mahusay. Kakaiba rin na kahit papaano ay nakahanap ako ng motibasyon sa sandaling malaman kung may kakaiba sa aking katawan nang hindi man lang kinukwestiyon ang pinagmulan nito. Napakaraming kakaibang bagay ngunit bakit hindi ko ito kinukwestiyon? Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Kyle. Ang dati niyang kalmadong mukha ay napalitan ng pagkainis. Nako! Sa tingin ko dapat kong kausapin ang aking ama pagkatapos kong umalis sa lugar na ito. Siguro minana ko ang lahing ito mula sa aking mga ninuno. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi makapangyarihan ang ating mga ninuno kung hindi ay malamang na ipinagmamalaki ito ng husto ni ama. Pakiramdam niya ay isang hakbang na lang ang layo niya sa pagkaalam ng isang bagay na napakahalaga ngunit ang kakulangan niya ng kaalaman ay naging dahilan upang imposible para sa kanya na magpatuloy pa. Kyle, sa tingin ko dapat kang lumingon sa nakaraan. Ginulat siya ng boses ni Bia, at kumurap siya. Nabalutan ng dilim ang kanyang katawan at napabalikwa si Kyle ng tingin para tingnan ang napakalaking figure na nakaharap sa kanyang likuran. Isa itong estatwa, ngunit sa hitsura nito, ang estatwa ay binago gamit ang mga basag na piraso na nakakalat sa paligid ng bulwagan. At narito, ito ay A rank. Nagbibiro ba sa kanya ang lupain ng kayamanan? Sandali lang siyang tumigil sa bulwagan at ngayon ay 10 beses na lumaki ang panganib. Biyang langaw. Kanina pa nakatingin si Bia sa estatwa.
Akala niya ay lalaban ulit si Kyle dahil mukhang hindi sapat ang lakas ng estatwa para saktan siya. Kaya naman natagalan bago niya lubos na naunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Kyle. Ha! Pero bago pa man siya makasagot ay nakaalis na si Kyle. Wa ikaw na walang hiya. Mabilis na bumagsak ang kanyang katawan pababa ngunit sa kabutihang palad, mabilis niyang naibuka ang kanyang mga pakpak upang mabawi ang kanyang balanse sa ere. Tumingin si Bea kay Kyle na nakatayo sa dulo ng pasilyo, binubuksan ang susunod na pinto nang walang anumang pakialam sa mundo at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sa pagkakataong ito, bubunutin ko lahat ng buhok mo. Teka lang. Itinulak ni Kyle ang pinto nang may maliit na ngiti at inosenteng lumingon. Pero pinaalalahanan na kita, di ba? Inikot ni Bea ang kanyang mga mata dahil sa pagkadismaya. Matapos siyang murahin sa pangsyam na pagkakataon sa kanyang isipan, ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak para sumunod dito. Sumipol si Kyle nang nakangiti at pumasok sa katabing pinto. Pinaikit niya ang kanyang malagasuklay na mga mata nang lumitaw ito sa isa pang katulad na bulwagan. Noong una, maayos naman ang lahat. Casual niyang itinoon ang tingin sa hindi mabilang na malalaking butiki na may puting kaliskis na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang aura sa paligid ng pinakamalaking butiki ay bahagyang mas mataas kaysa sa C+ rank. Habang ang mga natitirang butiki ay pawang C- rank. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang segundo, tumigas ang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi dahil hindi tulad ng dati ay wala siyang nakitang labasan. Hoy Bea, ako lang ba ang hindi nakakakita ng labasan? Kumunat ang kilay ni Bea. Alam niyang hindi mahirap labanan ang mga butiki pero napakarami lang talaga ng mga butiki. At ang mas malala pa, hindi sapat ang laki ng bulwagan para sa isang labanan na kinaroroonan ng napakaraming halimaw. Paano kung sa gitna ay bumagsak ang kisame sa kanilang mga ulo? Hindi ko alam kung bakit, pero sinasabi ng kutob ko na sa kung anong dahilan, alam ng mga lupang ito na nandadaya kagamit ang isang artifact. Sinaman siya ni Kyle ng tingin. Iniisip ko kung sino ang may C+ rank na evaluation dahil noong huling beses na natatandaan ko F- rank na evaluation lang ang ibinigay sa akin ng Treasure Land. Matapos huminga ng normal, dahan-dahan siyang umatras. Gayunpaman, tila may mga mata sa likod ang mga butiki dahil sa isang iglap, maraming pares ng kumikinang na asul na mga mata ang biglang umatras at natunton ang kanyang kinaroroonan. Gusto niyang magmura ngunit huminto sa kalagitnaan upang tumitig ng blanko sa walang utang na loob na ibon na nakaupo sa kanyang yulunan kani-kanina lang. Ikinumpas ni Bea ang kanyang mga pakpak para lumipad pataas patungo sa kisame bago tumitig kay Kyle gamit ang seryosong mga matang nagpapakita ng lahat ng saya na nararamdaman niya. Dahil sa lakas ni Kyle na tumataas halos sa bawat segundong lumilipis, nagiging napakabihira na para sa kanya ang makaganti. Mag-ingat ka, may mga butiki na naglalaway. Sinaman ni Kyle ng tingin si Bea ng may sama ng loob, ngunit hindi niya mapabulaanan ang mga sinabi nito dahil ang ilan sa mga butiki ay talagang naglalaway matapos makita siya. Bakit ba lahat ng halimaw na nakakasalubong ko sa kaharian na ito ay gustong-gusto akong kainin? Hindi naman talaga ako masarap. Dinilaan niya ang kanyang dila at bago pa man siya madapa ng mga butiki ay sinipa niya ang kanyang kaliwang paa para tumalon sa ibang direksyon. Parang naghihintay ng hudyat, sa sandaling tumalon siya, dalawang mahahabang buntot na makaliskis ang sumalakay sa kinatatayuan niya kanina lang. Yumanig ang lupa kasabay ng malalakas na kalabog at tulad ng kinatatakutan ni Bea, ang pagtama ay nagpabagsak ng isang malaking bahagi ng tinamaan na bahagi at nadoroj. Maging ang kisame ay nanginginig. Bahagyang umatras siya upang maiwasan ang palihim na pag-atake ng isa sa mga butiki. Guguho ang bulwagan kung magpapatuloy ito. Patayin mo na lang sila ng diretso. Napigilan ni Bea ang hininga nang biglang lumitaw ang lumulutang na figure ni Kyle sa tabi niya. Kinontrol niya ang malakas at dumadagandong niyang puso bago isinumpo ang taong lumikha ng skill na instant teleportation. Bastos ka. Hindi nakita kinakausap. Pinigilan ni Kyle ang sarili na tumawa dahil sa pagkakataong ito ay ramdam niya na galit talaga ito. Lihim niyang pinagalitan ang sarili sa pagiging masama niya sa kanyang nag-iisang personal na kinabukasan, SSS+ rank Divine Beast at dali-daling nagpaliwanag para maisalba ang sitwasyon. Medyo apurahan na ngayon. Hindi ko na ulit gagawin yun ng biglaan. Malamig na umungol si Bea at iniwas ang tingin, halatang ipinapakita ang kanyang pagkadismaya. At ganoon na lamang ang pagkahumaling ng tao at ibon sa kanilang mundo. Hindi pinapansin ang presensya ng hindi mabilang na kumikinang na mga matang nakatitig sa kanila mula sa ibaba. Ang kakaibang payapang kapaligiran sa bulwagan ay nawasak nang ang isa sa pinakamalakas na butiki ay sumirit ng galit kina Kyle at Bea.
Ang mahaba at makaliskis nitong buntot ay malakas na hamampas sa lupa bago isang maliwanag na liwanag ang nagtipon sa pagitan ng mga noo nito. Sa loob ng isang segundo, ang liwanag ay naging isang bilog at kumikinang na globo. Nako naman! Nagmura si Kyle. Pagkakita niya sa orb, biglang tumindi ang balahibo niya sa likod ng ulo. Sa isang iglap, hinawakan niya si Bia at inihagi sa ibang direksyon bago nawala sa likuran niya. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Bia nang ihagis siya ni Kyle sa isang tabi. Dahil sa biglaang puwersa sa katawan niya, nawalan siya ng balanse at natamba pababa. Kasabay ng isang gulat na sigaw, ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak upang pigilan ang kanyang pagbagsak, ngunit parang sinusubukan siyang pahirapan ng buong mundo ngayon bago pa niya mabalanse ang kanyang sarili sa ere. Isang napakalaking butiki na may puting kaliskis ang tumalon patungo sa kanya na nakabuka ang panga. Huwag! Halos tumalon palabas ng kanyang tadyang ang tumitibok na puso ni Bia. Sa isang iglap, isang matingkad na pulang apoy ang kumalat mula sa kanyang katawan at binalot siya ng isang bilog na kalasag. Napabuntong hininga si Kyle dahil sa biglaang init nang lumitaw ito sa tabi niya pagkatapos gumamit ng instant teleportation. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang init at hinawakan ang katawan nito bago pa ito maging pagkain ng iba sa harap ng kanyang mga mata. Tumahimik ka! Natigil siya sa kalagitnaan ng kanyang sasabihin dahil ang puting ball ang natipon sa pagitan ng mga noo ng butiki ay biglang tumaas na parang sinag. Diretso itong dumaan sa dating lugar kung saan siya lumulutang ng mabilis bago tuluyang bumagsak sa kisame ng may malakas na kalabog. Nanginig ang bulwagan dahil sa mga nabasag na kalat na lumilipad kung saan-saan at isang malaking ulap ng alikabok ang natipon sa harap ni Kyle na umubo at ikinumpas ang kanyang kamay para linawin ang kanyang paningin. Hindi napigilan ng kanyang kilay ang pagkislot ng umalangaw-ngaw sa pasilyo ang isang malakas at malinaw na tunog ng pagkalabog. Tumangala siya ng walang ekspresyon. Isang malaking bitek ang bumalot sa dating makinis na ibabaw ng kisame. Nako! Baliw ang mga butiki na ito. Hindi ba nila alam na kapag sinira nila ang bulwagan ay mamamatay silang kasama ko? Hinawakan ni Kyle si Bia na tila wala ng buhay. Ang dahilan, kanina lang ay kalahati ng kaluluwa niya ang nawala. Malakas pa rin ang tibok ng puso niya sa loob ng kanyang dibdib. Mahimatay na lang ba ako? Tutal, sa tingin ko hindi ako mananatiling matino hanggang sa huli. Hindi man lang napigilan ni Kyle ang kanyang kaawa-awang anyo. Casual niya itong niyugyug at sinabing may seryosong ekspresyon. Anong ginagawa mo? Nasa kalagitnaan tayo ng labanan. Sige, aliwin mo ang mga butiki na nasa likuran ko. Isang ugat ang tumubo sa noo ni Bia. Kasabay ng isang malakas at galit na sigaw, mabilis niyang ikinumpas ang kanyang mga pakpak upang kumawala sa pagkakahawak nito. Sa isang iglap, isang agresibong pulang apoy ang sumiklab sa buong katawan niya. Teka! Mabilis na umatras si Kyle nang biglang lumaki si Bia. Maging ang maraming butiki na papalapit sa kanila mula sa lahat ng direksyon ay tumigil sa kanilang kinaroroonan. Sabay-sabay silang sumigaw sa gulat dahil sa biglaang paglitaw ng isang malaking halimaw na may apoy. Mga walang kwentang butiki. Hindi nakatutok ang galit ni Bia sa salarin. Sa halip, isinumpo at inatake niya ang mga butiki. Paulit-ulit niyang ikinumpas ang kanyang mga pakpak at isang malaking buhawi na may apoy ang nabuo sa ilalim ng kanyang figure. Sa loob ng isang segundo, bumilis ang pag-ikot ng mabangis na apoy, dahilan para lalong umikot ang buhawi. Di nagtagal, napuno ng matinding init at malalakas na hangin ang bulwagan. Napasigaw sa sakit ang mga butiki ng dilaan ng agresibong pulang apoy ang kanilang mga katawan at upang maiwasan ang apoy, nagwatek-watek sila at naghanap ng anumang masisilungan. Ang kombinasyon ng mapanirang puwersa ng apoy at ang likas na ugali ng mga butiki na tumakas ay lumikha ng isang madrama at mapanganib na sitwasyon. Kahit na ang malaking katawan at agresibong apoy ni Bia ay hindi sapat upang patayin ang butiki, siya ay nasa C+ rank lamang, ang apoy ay nagtagumpay sa paglaganap ng panandaliang takot sa kanila. Kaya't nakalimutan na rin ng mga butiki na gamitin ang kanilang kakaibang kasanayan. Sa gitna ng lahat ng ito, ngayon, kung may makakakita kay Kyle, mapapansin nila kung paano niya palihim na itinatago ang kanyang presensya. Umabot pa siya sa puntong nakatayo siya sa isang madilim na sulok para lang hindi makita. Wala ako rito. Dahan-dahan siyang lumapag sa lupa nang hindi napapansin ng mga butiki. Pinagmasdan niya ang kisame na halos gumuho na matapos pumutok si Bia. Hay nako, imposibleng iligtas ang bulwagan ngayon. Tapusin na lang natin ito. Ikinuskos niya ang kaliwang paa niya sa lupa at sa isang iglap ay natipon ang mga bughaw na apoy sa paligid ng kanyang mga binti.
Malayong malayo sa nagliliyab na pulang apoy na halos nagliliyab sa bawat sulok ng bulwagan, ang apoy ni Kyle ay mahinahong kumalat upang matakpan ang buong lupa. Natarante ang mga butiki na natarante na nang tumagos ang lamig sa kanilang mga katawan mula sa ibaba. Ang mga nasugatan dahil kay Bea ay hindi nakayanan ang asul na apoy ni Kyle at agad na sumuko sa kanilang mga kaluluwa. Sa huli, nang matapos ang dalawa, ang dating malinis at maayos na bulwagan ay nagkalat ng husto. Ang lupa ay puno ng mga eskultura ng yelo at mga basag na kalat na nagkalat kung saan-saan. Kalahati ng kisame ay gumuho na at ang natitirang kalahati ay halos nakasabit na lamang. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.